Hi. Ulit. Hi. Hindi kasi nakatapat yung ano kay. Ayan, okay. So, hello, hello, hello. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi po sa inyong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang na pong lingkod. Um, maraming salamat po sa lahat-lahat ng mga naka-resonate, no? And sa lahat din po ng mga subscribers ng ating, bagong subscribers ng ang ating YouTube channel, Angel Whisper 11. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe. Sa mga new subscribers ko, maraming salamat po. And syempre, sa mga parating pa po na mga subscribers and sa mga viewers, maraming. Di man po kayo nakapag-subscribe is malaking bagay po sa akin ang ma-view nyo ang aking content or yung upload no, or video. Okay, maraming salamat po. By the way, gusto ko po muna magpasalamat po sa lahat po ng mga nagpa-reading for today and sa mga nagpa-healing and yung mga umorders din po ng mga amulets. Maraming salamat po. Again, magpa-first Friday po tayo, no? So, kung sino pong gustong mag-avail, mag-chat na lang po, no? Ng mga oracle cards, amulets, oils, yung mga ganyan. Okay, so meron po tayong pampaswerte at meron po tayong pangkalahatan. Okay, so sa mga gusto pong magpa-healing, by appointment po tayo and para po sa mga gustong magpa-reading, by appointment din po tayo. Unless sa healing po is for emergencies, no, pwede ko naman pakiusapan kahit may line up po ako that day, is pwede ko naman pakiusapan yung mga clients for reading na meron lang po ako isisingit na kailangan gamutin. Pwede po yun, ano, napadadala naman po na sa pakiusap. Kadalasan naman po is napapakiusapan ko po yung mga clients ko sa mga reading. Especially po pag may walk-in, no? Meron po talaga mga hindi inaasahan na bigla pong dadating dito para po magpa-heal. Okay, so maraming salamat po sa lahat-lahat. Okay. Sa mga gusto pong mag-view or magtanong about po sa mga amulets, meron po akong upload niyan. No? Search nyo na lang po kung ano po yung mga uploads, sa mga uploads. No? 3 beses na po ata ako nag-upload niyan. And sa mga makaka-resonate po is please paki-subscribe po ang ating channel, paki-like, and share na rin po. And paki-click po ang notification button, yung bell, no, para po updated po kayo ng updated. Kasi po ito pong ating reading, no, sa mga hindi po nakakaalam, this is more on spiritual awakening and yung sa mga tumatahak na po talaga sa spiritual. Especially po sa mga beginners, no, kasi minsan po is nakakapagbigay po ako ng mga dagdag kaalaman para po sa inyo, no, sa araw-araw, especially po sa mga beginners, kung ano po yung mga dapat, hindi dapat gawin ng mga baguhan, no, especially yung talagang as in fresh po sa pagpasok ng spiritual. Kasi po talaga po ang pagpasok po sa spiritual or parang divine healer, even po sa tarot reading, no, is hindi po biro. Okay? Hindi po siya, especially po siya, lalo na po talaga sa healing, no? Pagka spiritual healer ka po is talagang kung hindi po buo ang loob mo at wala ka naman po talagang buong paniniwala sa Diyos Ama, wag nyo na pong pasukin. Okay? Kung puro rin po duda, ganyan, wag nyo na pong pasukin ang spiritual. Okay? Kailangan po dito is talagang buo po ang paniniwala at ibinigay nyo na po ang sarili nyo talaga sa Panginoong Diyos Ama. Okay? Okay, so gagamit po tayo ng mga medyo maraming cards for today's reading. Okay, so hingi po muna tayo ng blessings and gabay, no? Hingi po tayo ng guide sa ating Panginoon Diyos Ama for tonight's reading. Okay? Panginoong Diyos Ama, kami po ay naririto muli sa inyong harapan. Ako po, kasama po ang aking mga subscribers, followers, viewers, at sa mga napapadaan po dito po sa ating channel, Angel Whisper 11. Ako po ay nananalangin, humihingi po sa inyo ng gabay, ng basbas, ng mga mensahe,
para po dito sa aking gagawin na pagbabasa. Nais ko pong ako po inyong samahan sa aking pagbabasa ng mga barahang ito para po makapagatid po ako ng napakalinaw po na mensahe na magmumula po sa inyo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa mga anghel, arkangeles, sa universe, spirit guides, elementals, ancestors. Ako po ay inyo pong samahan nang sa ganun po ay masabi ko po kung ano po yung nais nilang mga malaman. Nang sa ganun po magkaroon po sila ng kaliwanagan. Ako po ay nananalangin sa inyo, Diyos Ama, na kami po ay inyong bigyan ng napakalakas sa proteksyon na magmumula po sa inyong napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan, banal na espiritu para po sa gawain namin po sa araw-araw. Kami iyo ilayo sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at naman po klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kalakasan ng pangangatawan at bigyan din po ng swerte pangkalahatan. Nais ko pong manalangin din po sa inyo para po sa mga may karamdaman, lalo na po yung mga malalala. Pakihipo po sila at bigyan po ng milagro at kagalingan. Para naman po sa mga dumaranas ng kalungkutan at takot sa mga nasa lugar na gera, ako po ay nananalangin na tulungan niyo po sila na magkaroon po ng kapayapaan at itigil na po ang kaguluhan. Basbasan niyo po ang bansang ito. Maraming salamat po. Naway ako po inyong tigil sa aking panalangin. Amen. Okay. So, tingnan po natin kung ano po ang ating magiging... Unahin po muna natin itong Angel Tarot card. Okay. So, susunod-sunod rin ko na po bunot, no? Kung ano po yung mauuna, pangalawa, tatlo, yan, para Vongga. Ayan, so pagpapatungin ko na itong dalawang card. Ayan. Ayan, kasi maliit lang po ang aking table. Table, si Ceces. Okay, so dito po muna tayo sa Tarot, Angel Tarot cards. No? So, ayun nga, kumbaga, yung nakaraan po natin sa ating upload is about po dyan sa mga sibling nyo na talaga namang ayaw po kayong tantanan. Actually, may mga comments po ako nababasa na gusto po ng part 2. Well, tingnan po natin kung ano po ang ilalabas ng baraha ngayon. Depende po yan sa mood ng ating mga Holy Spirit, sa ating mga angels, no? Magbibigay po sila ng mensahe. Ito po is from angels, no? So, tingnan po natin kung ano pong mensahe nila para po sa inyo mga collective. Okay? So, spiritual po ulit tayo, ha? Spiritual. Okay, pahingi po ako ng mensahe sa inyo. Holy Spirit, thank you. Okay, so let's see kung ano ba ang sasabihin sa atin. No? Tatapos ko lang po mag-ritual kaya medyo drain po ako ngayon. Okay. So, what time is it? It's 12:41 a.m. here in the Philippine Area of Responsibility. Good morning, good morning. Good morning na yun, ha? Good morning. That's good morning na. Okay, wow. So, we have the awakening. O, see? Meron kang awakening kinembers. Teka lang. Move ko lang to. Para naman maluwag-luwag ang aking table. Aking table. Okay. Ayan. Okay. So, ayan. Meron kayong awakening. That's a message from Archangel Gabriel. Ayan, daming bumaba. Wait, ha? So, dito sa awakening na to, no, is sinasabi na kumbaga, kailangan, parang kailangan mong maging, be yourself, no? Kailangan mo ng, ito kasi yung tipong, ito na yung time, no, na binibigay sa'yo ni God. Pag binigay na to sa'yo, pag nagbigay sa'yo na ng hudyat si God, no, kung nagpakita na siya sa dreams mo, nakakakita ka na ng mga synchronicities, mga angel numbers, or meron ka na nakikitang mga medyo shadows, no? Kasi that's a sign, no, na nagbubukas na ang third eye mo. And meron ka na mga prophetic dreams, meron ka na mga lucid dreams, mga ganyan, no? So, ito is part of the spiritual awakening, no? Na talagang andito na yung parang, ito is tinatawag ka na parang kailangan mo ng
harapin kung ano yung mission mo, no? Minsan kasi pagka hindi mo to pinansin, uulit-ulitin nila yan, yung pagpasok sa dreams mo or magbibigay sa'yo ng mga ano-anong mensahe through synchronicities, 555, 111, 111, ganyan, or 444, no? Mga ganyan, okay? So, ang kailangan dito, kumbaga, tingnan mo kung ano yung mga iba't iba pang pwede mong gawin, ganyan, or parang mag-explore ka na mag-explore, no? Huwag kang magstay doon sa isang parang, sa isang pananaw, no, sa buhay. Parang kailangan mo pang mag-expand, kailangan mo pang magkaroon ng magandang pananaw sa buhay. Parang mahirap kasi yung i-ignore mo yung mga ganitong calling, no? Parang kahit nasabihin natin wala naman kayong bloodline, no? Wala naman kayong lahi, no? Sa pagkakaalam mo wala kayong lahi, no? Pero hindi mo alam yung mga generation noong noon pa, no? Is meron pala. Then di mo rin alam na meron ka palang royal blood, no? Or parang royalty blood, or parang ano ba to? Yung mga sinasabi nila na from Egypt times, yung ganyan. Kasi mostly ang mga nagkakaroon ng ganito is talagang, ang mga lahi is parang from ancient times eh. No? So, kailangan dito is harapin mo kasi andito na yung awakening. Huwag ka matakot. No, huwag ka matakot kung ano man yung makikita mo, mararamdaman mo, meron mga goosebumps, ganyan, ano, tatayuan ng balahibo mo sa ulo, mga buhok mo, yung mga balahibo mo sa braso, yung mga ganyan. So, kailangan dito dahan-dahan. Ano naman yan eh, hindi ka naman bibiglain dito ni God, no, once na andun na yung awakening, no. So, this is the right time, this is the right age, no. Meron kasi talagang sinasabing talagang gifted na from talagang, I mean, ikaw ko naman kasi is talagang meron ka na, no? Pinanganak ka na meron na. Yun nga lang, hindi mo to agad nabuksan or hindi agad to ano ba to na, yun, hindi agad nabuksan, hindi agad gumana, hindi agad activate, no? Kasi parang inaano pa rin ni God kung karapat-dapat ka ba? Well, this is the right time, no? Kasi malamang ang dami mo ng struggle sa pinagdaanan sa buhay, ang dami mo ng talagang ilang beses ka na siguro magapak, ang dami na sigurong sumasalbahe sa'yo, no? Hindi lang dito sa mundo natin, kundi pati sa spiritual. So, parang dito, kaya ka in-awaken ni God is para protektahan mo ang sarili mo and at the same time, yung mga mahal mo sa buhay. Okay? So, we have the Ten of Fire. Ten of Fire and Ten of Air, no? So we have the awakening, no? And Ten of Fire, Ten of Air. So, sinasabi dito sa Ten of Air at Ten of Fire, no? Na kumbaga sinasabi na parang kailangan mo rin mag-accept ng tulong sa iba. Kung ikaw halimbawa andito na sa period ng awakening talaga, no, na talagang andun yung nakakaramdam ka na may something special sa'yo na parang hindi mo siya maibuga, hindi mo siya mailabas, or parang meron na pero hindi ka makapag-out, hindi mo masabi sa kanila kasi baka pagkamalang ka may tililing, no? May parang, ano ka ba, baliw ka ba? Ano nangyayari sa'yo? Ano may mga sinasabi mo? Yung mga ganun. O, hindi lang yun, marami pa. Ako, before ako na recognize, no, ang dami ko rin pinagdaanan, ang dami ko munang narinig na masasakit na salita bago ako tinanggap as a healer and as a tarot reader as well. Pero, tarot reader hindi masyadong malala. Parang kaya kong dalhin. Pero yung naging healer ako, spiritual healer is talagang andun yung talagang merong mag-underestimate at mag-underestimate sa'yo. Kasi at the age of 44, parang alam mo yun, parang ang dami ko nang nagawa, no, simula childhood, adulthood, no, hanggang sa nagkaroon na ako ng pamilya. So, ang dami nang nangyari. So, parang sa mas nakakakilala sa akin, parang andun yung, totoo ba? Paano nangyari? Ano yun? Daming questions, no, yung ganito, ganyan. So, andun yung talagang kailangan mong explain, no, na talagang kailangan mong explain yun in a right way na para hindi mo lang sa ini-explain mo sarili mo, kundi para
malaman din nila na totoong buhay ang Diyos, na totoong andyan may Holy Spirit na nag-guide sa atin, na totoong may mga anghel, na totoong may mga elementals, na totoo lahat to, no? Lahat totoo. No, na hindi ito gawa-gawa, hindi ito, anong tawag doon? Parang ilusyon, no? Hindi lang to illusion, no? Hindi to kwentong barbero na tinatawag, no? So, ang kailangan dito is, kailangan lang talaga dito is, mai-deliver mo ng maayos yung mga sasabihin mo sa mga kausap mo para paniwalaan ka na talagang ikaw the chosen one and you are an earth angel, no? So, ganun lang naman yun. Okay? Yung earth angel, kahit di mo nabanggitin, pero yung as a spiritual healer or parang as a healer, no? And antayin mo na lang yung time na sila mismo lalapit sa'yo. May darating ang time no na mapapatunayan nila sa sarili nila na tama ka, na ikaw ay talagang healer, no? Darating at darating yan. Okay? So, we have the Ten of Air. So, yung ano din nga pala na, no? Yung, kumbaga, pagka medyo alam mong sablay or parang napapagod ka na or parang andun yung toxic ka na, huwag ka mahiyang humingi ng tulong sa iba. Mag-ask ka ng parang kasagutan dyan sa mga katanong. Kahit na healer ka, especially sa mga baguhan na healer, na kumbaga nangangapa ka pa, na marami ka pang hindi alam, magtanong ka. Okay? Kasi especially kung halimbawa beginner ka and wala ka namang enough na prayers, no, na hawak, na hindi ka naman kumakain talaga ng dasal, din hahawak ka ng mga kulam, yun ang mga prinsipe ng kapre, hari ng kapre, mga ganyan. Tapos babanat ka ng ano. Hindi man ikaw ang tablan dito, pero possible na yung nasa paligid mo ang balikat. Okay? So, make sure na andun yung talagang pwede ka na. No? Make sure na pag lumabas ka, gumamot ka ng ibang tao, make sure na andun na yung kaya mong proteksyonan or gamutin. Wag na gamutin Ang kailangan po kasi dito talaga, pag bumanat na kayo sa labas ng bahay or tumatanggap na kayo talaga ng mga pasyente, kasi hindi nyo po alam dito kung yung dumadating sa inyo kung ano po talaga ang karga. Pwede pong ang isang tao, 3 pong mangkukulam ang bitbit, 4, 5. No? So, mahirap po yun, no? So, ang mahirap po doon kasi is kung napagaling nyo po sila pero wala ka namang enough na bakod, poder, no? Or pati panselyo, no? Ganyan, pambakod. Pag wala po kayo niyan, pwede pong malipat po sa iba, no? Hindi man kayo ang tamaan, pero maghahanap po yan. Parang babalandra po yan, maghahanap po yan. Pag bumalandra po yan, tumama po yan, maghahanap po yan ng iba. Kung sino po pipiliin, kung sino po yung malapit. Okay? And make sure, no, lalo na po sa mga may pamilya, sa may mga anak, make sure po na wala pong family member na nando sa gamutan area nyo. Make sure po na kayo lang po, na pasyente, ikaw, kayo lang po. Kung meron kang assistant, kung meron kang team, yon okay lang po yon. Pero as much as possible, especially po yung mga kids, wag nyo pong palalapitin once na naggagamot kayo. Okay? That's one of the protection na rin na masasabi ko, aside po dun sa meron kayong talagang pang-protection for the whole family or sa mga iba pa. Okay? So, we have the Ten of Air. So, here is sinasabi dito na talagang yung mga pagsubok na nangyayari sa buhay mo nito mga nakaraan, or even yung itong previous weeks or months, no? End na. No, as in talagang parang may konting konting kiliti lang, no, parang pinagpahinga. Consider is parang pinagpahinga ka lang talaga, no. So dito is kasi magkakaroon ka ng mas magandang bukas, no. Parang i-expect mo yung mas magandang kalusugan mo, magandang energy mo, mas malakas na energy mo, mas malakas na intuitions mo, ganyan, psychic abilities mo, mas lumakas, no? Parang, andito yung, naka-recover ka na dito sa mga nakaraang araw, na parang, masyado kang, parang pakiramdam mo is toxic ka, ganyan, may mga ganun ka kasing pinagdadaanan nito mga nakaraan. So now, is andito na yung nagsisimula ka na ulit, gising ka na ulit, yun. May mga times talaga po na ang mga healers is ganyan, may times na talagang weak, no? May times na talagang, alam mo, pagka sobrang, halimbawa, for the, siguro mga sunod-sunod na araw na parang,
2 weeks, no, na talagang loaded ka. Ako po kasi na-experience ko yan, na talagang pagka 2 weeks po or 3 weeks or kahit 1 week, pero loaded po talaga ako, as in kahit po mag-CR hindi ko magawa, is talagang drain po talaga ako, na parang ako po yung humahabol na ng day off na Saturday, Sunday, kasi nga po Saturday, Sunday is talagang off ko po yan. So, hinahabol ko na po yung Saturday, Sunday kasi nga po, Monday to Friday is talagang andyan po yung double mission na ginagawa ko, which is yung reading and healing. So, ganun So, nakapagpahinga ka man ng ilang araw, no? Maybe 1 week, no? So, now is eto na yan, no? Eto na ulit. Parang sinasabi ni God, okay, anak, nakapagpahinga ka na. So, halika na, umariba na tayo ulit, no? So, tumayo ka dyan, bumangon ka dyan, magsilbi ka na ulit. Ganon, okay? So, yan ang first 3 cards natin. Okay? Okay. So, next is Four of Earth, Queen of Earth, isa pa, para bongga. Okay. So, dito sa Four of Earth is sinasabi na kumbaga, andito yung masyado mong iniisip. Teka lang. Cool. Ano pala to? Dalawa pala yung bumaba. Gusto ko isa lang. Sorry. Okay. So, dito sinasabi sa Four of Earth, no, is sinasabi dito na parang masyado ka nagpo-focus ngayon sa financial, no? Parang andun yung talagang marami kang plans, no? Kasi nga talagang today, no, is talagang some of you, no, is nakaka-experience na medyo lume-level up na yung yung financial status nyo dito is nagle-level up na, no? So, dito is marami kang plans, no? Actually, yung mga plans mo naman is talagang good naman, no? So, dito is kailangan mas mag-focus ka dun sa mga less fortunate na tao, no? Na talagang mas nangangailangan, no? Kung hindi man ito patungkol sa mga bawa relatives mo, for sure, kasi sa kamag-anak naman, wag mo muna po tayo wag muna po tayo pumunta sa labas, no? Dito muna tayo sa circle of family, na kumbaga, hindi naman po lahat is meron. Meron po dyan talagang bagsak na bagsak, no? So, make sure na parang, consider nyo na po yan na parang, isa sila sa mga less fortunate, no? So, kailangan po dito is mag-share naman po tayo ng blessings, no? Kasi, andyan naman po si God na ipoprovide po ni God yung mga needs natin. Sobra-sobra pa. So, yung sobra, ibigay naman po natin sa iba. Then, the rest, isave po natin. Kung sobra-sobra, yung isang sobra, ibigay nyo po sa mga less fortunate. Then, yung isa pong sobra, is ibigay nyo naman po sa bank. I mean, mag-save naman po kayo for your future, no? Huwag po tayong bulagsak. Huwag po tayong bumili ng kung ano-ano. Food, okay lang po yan, no? Food. No, importante po yan, no? Importante po yan. Kasi kaya rin po yan binigay sa inyo ni God dahil alam niyang hindi nyo rin po parang naibibigay yung tama, no? I mean, sa pagkain, no? Or sa mga needs mo and needs ng family mo. So, kaya andyan siya, binigay niya sa'yo yan. And in return talaga is talagang the best thing you can do is ibigay mo yung very best mo, no? Sa paggawa or para paisagawa yung mission na binigay sa'yo ni God. Okay? So, dito naman sa Queen of Earth is sinasabi na kumbaga, always make time, no? Kasi talagang andun na tayo sa talagang super busy na, no? Super busy ka rin dito collective na talagang, yun na nga, kumbaga, parang nawawalan ka na ng time. Pero, just make sure na laging balanse, no? Kung meron kang tarot, meron kang healing, isipin mo pa rin may pamilya ka, no? Kung wala ka pa rin mang tinatawag na pamilya, is andun pa rin yung mga parents, no? Family pa rin, no? So, andyan yung mga parents mo, andyan yung mga kapatid mo. So, make sure na binibigyan mo pa rin sila ng time. Bigyan mo rin ng time ang sarili mo, hindi puro trabaho. Okay? So, kumbaga dito is, kailangan mong umintindi or kailangan mong parang intindihin kung ano yung mga challenges na darating sa buhay mo. No? Kasi, kung hindi ka magkakaroon ng time sa kanila,
parang siyempre, andun yung magkakaroon ng parang conflict, mga complicated, mga ganyan, ano, sa mga mangyayari. Andun yung, kasi nga wala ka ng time, so maraming pwedeng mangyari. Kesa yung dati na normal ka, na wala ka namang mission, hindi ka pa naman nag-heal or hindi ka pa nagtataro. So parang andun yung hinahanap nila yon yung time mo sa kanila. Especially kung halimbawa ikaw is a breadwinner dito or parang ikaw yung padre de pamilya o ikaw yung nanay, no? So, andyan yung hinahanap din naman ng mga anak mo yung attentions mo. So, make sure na ibigay mo rin yan. Hindi puro work, no? Hindi puro about business, ganyan, ano, or about alam niyo yun, puro panggagamot. Magbigay kayo ng time. Yung actually, yung magbigay ka, katulad ko, no, nagbibigay ako ng 2 days for my family. No, minsan nga po, hindi ko pa rin po naibibigay. Minsan po, 1 day. Minsan, ano po, sa 1 day na yon kung halimbawa po Sunday, minsan po may sisingit po talaga na kailangan po magpagamot, especially sa mga online. Meron pong tatawag at tatawag sa akin na kailangan po magpagamot. So, ginagamot ko po yun gabi na. Kasi, nag-spend muna po ako ng oras ng morning hanggang siguro mga 7 to 8 ganyan sa family ko. Ganun po. Para naman po hindi nila ako makalimutan. 'Di ba? Baka akala po nila ang nanay nila nawawala na. Yung ganun. Okay? So, kuha po tayo ng isa pang card. Okay, so we have, wow. So you have the sun. Okay, so you have the sun. O see, pagka ganun ang ano mo, sinasabi dito sa the sun mo, with Archangel Uriel, no, na sinasabi dito na kumbaga, kung ganun po ang gagawin nyo, no, na talaga nagbibigay kayo ng time, binabalansin nyo yung oras, yung ganyan, ano, is naandun po yung, kumbaga, magkakaroon ng happy outcome, magkakaroon syempre ng celebration, and at the same time, pagka masaya ka, andun yung papasukan ka ng mga, alam mo yun, yung mga ideas, or alam mo yung kasi syempre napagod ka for the whole week, no? So andito yung talagang toxic na yung utak mo. Kaya gusto mo talaga mag-rest ng Saturday, Sunday, no? Or pumili ka kahit anong araw. Ako for me kasi is Saturday, Sunday kasi may pasok ang mga Jonakis ko ng weekdays. So I'll make sure na sa akin sila or ako sa kanila ng Saturday, Sunday. So yun. So kung meron kang mga nakaligtaan or meron kang gustong i-explore, so eto yung perfect, no? Kasi nga kumbaga andito yung nabigyan mo ng kasiyahan, hindi lang ang sarili mo, kundi buong pamilya mo sa ginawa mo na nabalanse mo ang lahat. Nabalanse mo yung oras mo for tarot, nabalanse mo yung oras mo for reading, and yung sa oras mo sa family. No? So now, andun yung talagang may ano ka, may alam mo yung ang gaan ng pakiramdam mo. So dito papasok ngayon yung kasi syempre ano na parang ang dami ng space, no, ng isip mo, ng utak mo. Now, nakakapag-isip ka na ng maayos para mapagtagumpayan mo kung ano man yung mga pinaplano mo ahead. No? Kung halimbawa merong gustong magpa-reading sa'yo, gustong magpa-healing sa'yo sa Monday or Tuesday, ganito, ganyan. So, andun yung nakakapagplano ka na agad kung ano yung dapat, no? And pagka ganyan kasi po ang attitude nyo, is yung confidence nyo is nagbo-boost din na parang andun yung talagang, ay, kaya ko yan. Ganito lang gagawin ko dyan kasi ganito lang naman yan, ganito, ganyan. So, ganito lang ang gagawin ko dyan, no? Again, no, kahit po ganyan na meron po kayong yung self-confidence nyo dito is tumaas, no? Is make sure na, again, palagi ko po itong sinasabi, lalo na po sa healing, no, kailangan nyo po talagang humingi po muna ng basbas para po mapaligiran kayo nila ng mga guides nyo, na ancestors nyo, spirit guides, no, elementals, mga ganyan, ascended masters, nila God. So, andyan yung nasa God man nasa taas, no, pero babasbasan po kayo niyan dyan kung saan man po kayo nakapwesto. So, hindi po kayo para padala sa panganib o tamaan or balikan nitong mga ginagamot nyo. Okay? So, yun lang. Kumbaga, ano yan, it will lead to success every time po na humingi po tayo ng basbas sa taas na lahat po ng kilos natin, no? Lahat. Kahit po sa paggawa ng mga ganyan, kung may gumagawa po na sa inyo ng mga ganito, ng mga langis, or nagkokonsagra na rin po kayo ng mga amulets, nagbubuhay kayo ng mga amulets, no? Kailangan nyo po ng basbas dyan. Hindi po pwede yung dasal kayo ng dasal.
kailangan nyo pong pakainin ng dasal din yung mga gamit nyo, and at the same time, pag kumakain po yan, kailangan po, hihingi kayo ng basbas para yung basbas po na yon, kung tutuusin, enough na po yon. Pero yung iba po kasi is talagang mas nilalawakan po nila or mas dinadagdagan nila para lang po mabusog at para po talagang maging malakas yung pandepensa na tawag na meron doon sa mga amulets na yon and sa mga ganito po, sa mga oils, no? Yan. Okay? So, dito naman tayo sa ating psychic tarot. Okay. Kasi alam nyo, isang ano pa lang tayo, isang deck. Makain na po tayo na 30 minutes. Okay, so let's see. Ano pa po ba ang message nyo para po sa ating mga collective? Pahingi pa po ako ng mensahe. Wow, spiritual union. Crown chakra. Okay, so we have the spiritual union, awareness, and crown chakra. Actually, yung crown chakra nyo dito is ano, no? Active na ha. As in talagang, alam nyo yon, yung crown chakra nyo dito is anlakas, no? So, anlakas dito. And, ito is, ano na rin, ano, nilagyan na rin to ng shield, no? Parang, ano to kasi, alam nyo, pagka naapektuhan po ang crown chakra natin, hindi po gagana ang lahat, no? Kasi nandyan po ang third eye natin, andyan po yung talaga nag-iisip tayo kung ano po yung tama. Pag kayo po kasi is nalito dito, no, halimbawa po sa pagdarasal at paano po kayo hihingi at paano nyo po sasambitin kung ano po yung step by step na Latin na gagamitin nyo para lang po gumaling ang pasyente ninyo. No, hindi naman po pwedeng mauna po yung babanggitin nyo na halos panghuli na dapat, no? Na parang pangsarado nyo na pambakod nyo na sa pasyente. Hindi naman po pwede yun. Kailangan po talaga step by step din pagka kayo po ng gamot. May kanya-kanya po yan. No, meron pong pang-diskomunyon, meron pong parang kung kinakailangan bang, kung alam nyo po sa tawas, no, kung meron pong resulta sa tawas na parang, ay malakas to, ay ganito pala to, ay tatlo pala to. So, kailangan mo muna, kahit nakargado ka na, no, ng mga dasal mo, kahit na nakakain ka na ng dasal mo, kailangan mo ulit magdasal para sa sarili mo as your protection. Aside din doon sa bigla ka, hihingi ka ng gabay, ay hihingi ka ng basbas sa taas kay God, no, and sa mga ancestors mo, universe, no, yan, mga yan. So, aside doon, kailangan mo ulit bugahan ng sarili mo bago ka tumirada, no? Mas safe po 'yun, no? Again, wag po kayo magpakakampante. Wag niyo po sasabihin na hindi, malakas ako. Hindi, kaya ko 'yan. Hindi, wag, no? Kasi again, hindi po ikaw ang Diyos. Okay? So, tayo po ay instrumento po dito ni God para po tayo makapagpagaling. So, make sure po na lahat po ng kilos natin, lahat, kahit hindi po sa paghihil, no? Lagi po tayong humingi ng permiso, magtanong, humingi ng basbas po sa kanila. Ako nga po, ultimo sa mga hindi sa healing, lagi po akong humihingi ng sign kung kailangan po ba to o hindi. Kung hindi po, okay lang po. Bigyan nyo lang po ako ng sign. Yung mga ganun po, no? Kasi, once na healer po kayo, parang, yun nga po kasi sinurrender nyo na po yung mga sarili nyo kay God. So, ako po, ang parang ano ko na lang dito is, kailangan po lahat ng kilos ko, sasabihin ko po sa Kanya. Lalo na po yung mga delikado or parang, alam nyo, ikaw mismo sarili mo duda. Kailangan mong sabihin kay God yun. Hayaan mo siya ang mag-utos, hayaan mo siya magbigay ng mga signs na, sige, banat. Ganon. Okay? So, we have, nagkakaroon ka dito ng ano, no? Darating at darating tong taong to sa'yo na parang pinaka-twin flame mo or soulmate, pero more on twin flame, no? Na parang, tutulungan ka rin at the same time para magpapalitan kayo dito ng knowledge, no? Magpapalitan kayo dito ng knowledge and at the same time, kumbaga, parang magkakaroon kayo ng collaboration. No, it's up to you kung gusto mo siyang tanggapin for collaboration, pero sa nakikita ko dito is doon ang punta. No, kasi magkakaroon kayo ng ano balitaktakan na ay ganito ka, ganito, ganyan, gano para magtuturuan kayong dalawa. Maybe this is both, no? Pwedeng sa tarot reader or sa manggagamot, ganun, no? So, paki-comment na lang kung meron ang nangyari to or may mangyayari.
comment na lang po. Again, this is a timeless reading and all zodiacs po to meron. I mean, pwede. Okay? Wala po akong specific na zodiac sign na sinasabi. This is all for any zodiac signs, no? And ano po to, timeless reading. Kahit kailan nyo po ito mabuklat at ito po ay nabasa nyo, meaning this is really meant for you. Okay? So, we have the patience. Yun. Diba? So, kailangan talaga dito patience and planning. Okay? Para po, yung mga iniisip nyo or yung mga minamanifest nyo or kung ano man yung mga gusto nyo sa mga susunod na araw is makuha nyo po talaga. Okay? So, we have the light. Ay, nako darling, alam mo, you are really, parang ito yung time mo, ito na yung time mo to shine, ito na yung time mo para ma-recognize ka or ito na yung time din kasi na parang nare-recognize ka na pala, sorry. No, ito na yung nare-recognize ka. Ito na yung nakikilala ka na ng maraming tao. Ito na yung simula mo. No, ito na yun. Ito na. Okay? Kung dati sinasabi kung darating, may darating na parang magbabago sa buhay mo. Ngayon, hindi na. Ito na. Ito na yung pagbabago sa buhay mo. No? So, parang panibagong journey mo to. No? Kasi kumbaga nakawala ka na dun sa mga struggles mo sa buhay. And ando na yung nakawala ka sa mga sumpa, mga ganyan. Kasi na-break mo na ang generational curse eh. No, na-break mo na ang generational curse. So, andito na yung i-embrace mo na kung ano yung mga changes, no? And continue mo yung alam kong mahirap mag-release ng mga sakit, pains, losses, mga ganyan. Pero at least ngayon unti-unti. And now, unti-unti mo rin nare-receive kung ano yung dapat na nasa iyo, na nawala noon. Babalik lang to at babalik sa iyo, pero mas maraming beses, no? Mas maraming beses na babalik sa iyo yung mga nawala sa iyo noon. Kung meron man yang kumuha, meron man yang nagtangkang steal sa iyo, and this time babalik at ibabalik ni God sa iyo yan, triple, no? Million times. Okay? So, ang kailangan lang dito, ngayon, since nandun ka sa period na nag-uumpisa ka na, kailangan lang dito is magplano ka. And make sure na yung plans na yun is pangkalahatan, no? Hindi lang pansarili. Okay, so we have the love begins. Yan ang sinasabi ko. 'Di ba? Kumbaga, andito yung talagang new beginning na. Tapos, meron pang love na involved na kumbaga talagang andun yung magkakaroon na kayo ng unity ulit at the same time, no? Na kumbaga dati kung kayo ay nagkakawatak-watak, parang meron kayong mga kanya-kanyang bit-bit na bigat sa dibdib, galit sa dibdib. This time wala na 'yan. No, kasi nga na-break mo na yung generational curse na meron kayo sa family. Okay? So, dito ay sinasabi na mag-uumpisa na. And yung abundance dito sa family nyo na naudlot, no? Naudlot collective, no? Is andito na yung umpisa na, no? Umpisa na. Magkakaroon na siya ng continuous, no? Abundance ang papasok sa and prosperity, no? Kasi ito ang gusto sa ni God. This is God's plan, mga darling. Okay? Okay, so pili pa tayo ng isang card. Kaya wag na kayo mag-alala, okay? So, continue nyo lang yan, especially kayo, mga collective na, kumbaga, healers, no? Na, kumbaga, ituloy-tuloy nyo lang yung mga ginagawa nyo na pagtulong sa kapwa. Okay? So, we have the firm foundation. Ayun na nga. So, meron ka na talagang foundation, no? I mean, andun na matatag ka na no? Andun na yung matibay ka na. Punong-puno ka na ng tapang, punong-puno ka na ng pag-asa, punong-puno ka na ng pagmamahal. Alam mo yung positive thinker ka na ngayon, hindi ka tulad dati na parang lulugo-lugo ka lagi, yung tipong meron times na pagka parang hindi mo nakuha yung gusto mo sa isang bagay na yun, parang napakalaking bagay na siya, parang ayaw mo na mabuhay, parang ganun. Pero this time is talaga, ando na yung firm na yung foundation or parang andito na lahat, no? Kumbaga, nakaset na. Wala na pwede gumiba niyan. No? Wala na. Kasi, si God mismo ang gumawa niyang foundation na yan for you. Kaya wala pwede gumiba niyan. Ano? Tandaan mo yan mga baby loves. Okay? So, dito is maraming opportunities din na darating sa'yo. Kasi marami akong nakikitang pinto dito. Ultimo bintana. And ito yung, itong card na to na firm foundation na to is sinasabi dito na yung mga opportunities na yan na bukas
para sa'yo is talagang ito yung makakarating ka sa to the highest peak ng buhay na gusto mo, na hindi mo inakala na mapupuntahan mo o mararating mo. Okay? Kukuha tayo mamaya ng message sa mga oracle cards ko. Okay? Ba? Bilis ah. Wow, the judgment is here. Hello, hello. The judgment is here. So, sinasabi dito na talaga namang this is it. No? This is it. This is it. Kumbaga, ito na yung in favor sa'yo yung tadhana. And kamusta naman dun sa mga frenemies mo. No? So, talagang ito na yung sinasabi na may nakikita akong goal dito. No? So, sinasabi dito na talagang magkakaroon ka ng, my goodness, a luxury life. No? Andito yung magpapakabongga ka, magpapaganda ka, mabibili mo na yung mga gusto mo, and mararating mo rin kung ano yung mga gusto mo. No? So, kung yung frenemies mo is noon is bonggang-bongga na na-reach yan, ikaw naman ngayon. This time, ikaw naman. And yung mga naranasan mo noon, na hirap, lahat, no? Lahat ng pasakit, siya naman na meron ngayon. Actually, na-experience na to ng frenemies mo. No? Na talagang sila yung nagsasuffer talaga ngayon. Pero dito, collective, ikaw ang meron ngayon. Pero, alam mo, para hindi mawala yan, make sure na, yun nga, sinasabi sa'yo dito ng mga angels mo, sa Angel Tarot, na kailangan mong mag-share sa mga less fortunate. Okay? Wow, we have the Seven of Cups na sinasabi dito, Mariosep, na talaga namang andun yung maraming darating sa'yo, no, na mga unexpected na gifts, income, opportunities, offers, no, darating, ang dami. Alam mo yung ikaw na lang mamimili kung alin doon ang uunahin mo. Ano kaya dito ang tatanggapin ko? Alin kaya dito ang kukunin ko? Pero dito ka magbo-boom. No, as in lahat ito is merong ano ba to, katapat na financial anong tawag doon, success, no? Andito yung sa mga opportunities na to na nakahang na talaga nag-aabang sa'yo is andito yung ikaka-asenso mo, no? Na dito uusad ang buhay mo into positive change, no? So we have the King of Cups. So this is authority, no? No, though andito yung talagang namumuno ka na, no? Parang andun na yung nagtuturo ka na rin at the same time. Andun yung nagsishare ka na ng knowledge mo. Andun yung marami ka ng napatunayan, no? Andun na yung marami ka na rin napasunod. Dahil talagang pagka nanggamot ka, kailangan nilang sundin yan. Pag sinabi mong ganito, ganyan to, ganon, kailangan sundin yan. Kasi para sila din naman magbe-benefit nun. At para sa kagalingan din nila yon. So, andito na yung marami sumusunod sa'yo. And marami din, marami din ang talagang andun yung till now, no, is tinetest ka. Talagang mga spiya is na andyan pa rin. Yung mga naiinggit sa'yo, yung mga neighbors mo na talagang ina-underestimate ka pa rin till now. Pero mas marami ang naniniwala sa'yo dito, bebe. Huwag kang mag-alala. No? Especially dyan sa community mo, mas maraming naniniwala sa'yo kasi marami ka na rin napatunayan. Okay? So, make sure na yung mga ganyan na nag-underestimate sa'yo, again, i-let go, let God mo yan para wala kang revenge, no? Na alam mo yung just go with the flow, no? Huwag mo sila intindihin, no? Kasi andyan naman si God, di naman natutulog yan. Nakabantayan sa'yo. Marami din nagre-report sa kanya. So, hayaan na lang natin sila, especially yung mga guides mo. Okay? So, ituloy mo lang yan and magmasid-masid ka. Okay? Magmasid-masid ka and yun nga, yung awareness is kailangan na andyan. Okay? Para nagbago yung ko sa headset ko. Okay? So, isang card na lang. Mayroong iba. Yun. Okay. Huwag ka matitake. Wait lang. Okay. So, now we have the Two of Wands, Knight of Cups, and Eight of Cups. Okay. So, now, no, since ganyan na nga ang nangyayari, no, kumbaga, andito yung nagkaroon ka ng Judgment Day, na andito yung maraming opportunities sa papasok sa'yo,
at marami, kumbaga andito na yung naglilid ka na, no, na marami ka ng natuturuan or marami ka na ring napagaling, marami na naniniwala sa'yo, marami na nagmamahal sa'yo. This time, no, hindi lang sinabi ko nga sa'yo, di ba, sa community mo. Meron din aside sa community, makakalabas ka diyan sa community na 'yan. Papasok ka sa iba't ibang provinces, papasok ka sa iba't ibang bansa, no? Kung ikaw parang nag-o-online healing din makikilala at makikilala ka all over the world, no? Na talagang andiyan yung kagalingan mo sa panggagamot, no? Kung nagtataro ka din, pasok din 'yan, no? So mare-recognize ka, magiging public eye ka, mamahalin ka ng maraming tao, iti-treasure ka ng maraming tao, ganyan, Pero lagi mo sasabihin din sa kanila na yung kakayanan na meron ka, and kung napagaling mo sila, tapagaling mo nga sila, is always be thankful to God, no? Kasi andun yung lagi mong bubuntutan ng ganito. Kumbaga, kailangan nyo pundasarin yung ganito, no? Para alam mo yon, yung hindi maputol ang connection, at least hindi ka nagkulang, no? Kasi kung halimbawa gumaling na lang yan basta-basta, o gumaling na, okay, sige ka, okay, bye, thank you po, ganito, ganyan, ganyan. Hindi maganda kasi mawawala ulit yung connection nila kay God. Kasi nung nagpunta sila sa'yo, buo yung loob nila na mapapagaling mo sila, pero hindi nila inisip na, karamihan to na hindi nila inisip na ikaw, collective, no, as a healer, na kumbaga, ang iniisip nila, ikaw ang nagpapagaling, hindi ang Diyos. So now, after po ng gamutan, make sure na sasabihin niyo po sa kanila na kumbaga, praise God, thank you Lord, ganon. Then, doon nyo po sabihan na magtirik po kayo ng kandila kasi po nawala na yung sakit, no? Nawala na yung sakit. And make sure na lagi magdadasal, lagi hingi ng kapatawaran, at lagi po magpapasalamat. Okay? So, ganon po. Okay, so dito we have Knight of Cups and Eight of Cups. Knight of Cups and Eight of Cups. Okay, so dito is almost the same dito sa King of Cups, no? Almost the same dito sa King of Cups ng Knight of Cups. Okay, so parang yung andito yung talagang mas marami pang ideas sa darating sa'yo, pero yung authority nga and yung pagtuturo mo and yung pagkakaroon mo dito ng talagang parang tapang, no, na harapin ang mga pagsubok pa na darating sa'yo, na kahit na sabihin natin talagang masyadong komplikado talaga ang paggagamot, no, is andito yung buong tapang mo naman siyang haharapin, at alam mong may kasama ka dito na, may nagga-guide sa'yo, yun, kampante ka, or parang andun yung buuan loob mo na gawin yung isang bagay na yun, kasi alam mong may kakampi ka, alam mo may magtatanggol sa'yo, alam mo may magpuprotekta sa'yo. Dito kasi is well protected ka. Okay? And even, ikaw nga pala collective, no, is dito is pinapakita dito na, kumbaga, through water, no, is one of your parang medicine na binibigay sa mga clients mo na kaya sila gumagaling. No, maybe meron kang healing water dyan, so i-continue mo lang yan. Huwag mo ititigil yan na magbigay sa lahat ng pasyente mo every time matapos ang gamutan. Abutan mo lang ng tubig kasi pang-cleanse nila yan. Kasi for sure naman, yung water na yan is dinadasalan mo yan. No? Kaya lumabas dito sa card na may water po kasi akong nakita dito. No? May water, may cup. No? So dito is sinasabi dito na kumbaga, yung panggagamot mo is dahil sa tubig na binibigay mo sa kanila, nagtutuloy-tuloy ang Kaya, alam mo, napaka-importante po talaga dito na lagi po tayo magpipray and always be thankful, no? Lalo na po nakapagpagaling po kayo. Yun po yung sasabihin nyo lagi sa pasyente na magpasalamat po sa Panginoong Diyos Ama. Okay? So, we have the Eight of Cups, no? Sa sinasabi dito sa Eight of Cups na to is magkakaroon ka na talagang haya-hayang buhay, no? Na talagang, hindi naman to talaga ang hiningi mo sa kanya, no? Na talagang parang andun lang naman na tulungan kayo sa pang-araw-araw, makatawid kayo sa araw-araw, pero yung binibigay kasi ni God dito is sobra-sobra. Again, sobra-sobra. Kaya po meron kayong mga card sa mga first deck natin about do sa Angel Tarot, no? Na talagang andun yung talagang sinasabi na since sobra-sobra yung binibigay sa inyo ni God, kailangan naman po natin to i-share sa mga less fortunate. Ang dami pong nagugutom. Ang dami pong batang nagkalat sa lansangan na nagkakalkal ng basura para lang po makakain. Nakikita nyo yung mga bata sa kalsada, humihitit na lang po ng rugby, dala-dala plastic, singhot, singhot, singhot.
At ewan ko kung paano sila nabubusog dun. So, yun po yung madalas nakikita ko sa kalsada, no, ng mga kabataan. No, so, yung mga ganun po, mas maigi po pag kami na-encounter po kayo at kinalabit kayo, tanghihingi ng ganyan, humihingi, bigyan nyo po ng pagkain, wag po pera. Kasi po, bibili po ulit nila ng isang boteng rugby yun. For sure. So, ang maganda po doon, ibili nyo na lang po ng pagkain. Kung meron po kayong makitang pagkain sa ano, or kung meron kayong bitbit sa bag or what, abutan nyo po ng pagkain. No? Kung nakita nyo may plastic na dala-dala. Okay? So, yun sa mga ang dami ko pong experiences na mga ganyan, no, na talagang matatanong mo din ang sarili mo, nasaan ang mga magulang nito? Anong ginagawa ng mga magulang nito? Lalo na po yung mga maliliit, nakakaawa po. So, yun po yung ano ng card nyo. Okay, so dito na po tayo sa Oracle. Sa akin, mahiwagang Oracle card. Okay, it's 1:23 a.m. So, asahan nyo po na mga 4 a.m. na naman ako nito dahil i-edit ko pa po ito. Okay. Siguro, ito na po yung last card natin. Hingin na lang po tayo ng 3 message. Wow, Earth Angel! Gusto ko yung Earth Angel. Bihirang-bihira po kasi lumabas sa reading ko eh. Pero wag mo na yan. Ito muna ang unang bumagsak. Charan! Oh, see, you're untouchable. Ay, ano ba kanta yun? Ano ba kanta yun? Basta yun? Okay, so you're untouchable, baby. No? So talagang this time, nako, siguro ang pwede na lang kumagat sa'yo, lamok. No? Ganyan. Yan na lang, lamok. Basta yung mga ganyan na lang. Pero yung sabi mo, gagalawin ka ng mga black magics, ganyan. Nako. Sorry. Kasi talagang alam nyo, kung gusto nila po ng sakit ng katawan, sige, banatan kayo. No? Magpalipadhangin sila, magbigay sila ng tigal po sa'yo, sige lang. Kasi kung gusto nila ng sakit ng katawan, sige lang, banatan ka nila. Kasi talagang hindi natatalab sa'yo yan eh. No? So, ang pangyayari po dyan, silang din na masasaktan. Tusukin ka sa voodoo doll, dalhin ka sa manika, silang din na masasaktan dyan. Iritwalan ka, parang nilagay lang din nila yung sarili nila sa garapon dahil sila din natatablan yan. No? Untouchable ka, bebe. So, bakit? Kasi nga Earth Angel ka. No? Bakit ka untouchable? Earth Angel ka eh. Diba? Earth Angel ka. Walang pwedeng umano sa'yo, gumalaw sa'yo. Nandun nga talagang ang salita na no weapons formed against you shall prosper. Okay? Wale. N-O, no. Okay? Wale. Kasi nga, Earth Angel ka dito. Eto kayang card na to. Ano kaya nilalaman nito? Charan! Oh, they're scared, no? Kasi nga untouchable ka, tapos Earth Angel ka, natural lang na matakot sila, no? 'Di ba? Alam mo, nakakatawa tong tatlong card na to. Talagang pinagtagpo. As in talaga, nako, Diyos ko, Holy Spirit, maraming salamat. Kaya love na love ko tong ano na to eh. Tong card ko na to. Okay, so dito naman tayo sa isang oracle card. Ano po ba, Holy Spirit, ang inyong nais ipahatid sa ating collective? Ano pa po ba? Oh, they know who you are. Oh, 'di ba? Kaya untouchable ka, no? Kasi hindi ka nila pwedeng galawin talaga, no? So, ito is paulit-ulit lang din naman 'tong halos reading natin, ano. Though meron lang talagang some na mga points or some issues na talagang pumapasok para lang talaga for your awareness. Pero dito rin kasi is halos ang mga nakaka-resonate din po dito is talagang kayo-kayo rin po na talagang talab na talab po sa inyo. So, itong mga itong sumasalbahe sa inyo is alam na nila po nila na hindi kayo pwedeng galawin kasi kilala na po nila kayo at alam nila kung anong antas na meron kayo. Alam nila kung gaano kayo ka-powerful. Okay? Alam nila yan kasi Earth Angel po kayo eh. Hindi lang po kayo basta healer dito. Earth Angel po kayo. Okay? Oops. Okay. So, alam nila kung sino ka. Alam na nila kung ano ka. No? Kasi God chose you. 'Di ba? Pinili ka ni God eh. Alam nila yan na ikaw talagang, ikaw isang sugo ng Diyos. No? Alam nila na ikaw may talagang kakaibang mission dito sa lupa. Kaya sige ang atake nila sa iyo. Actually, hindi lang naman isa ang umaatake sa iyo eh. Meron pa nga dito talagang grupo na talagang gusto kang patumbahin. Pero paano ka nila mapapatumba?
again, highly divine protected ka. No? Protected ka dito ng mga divine. No? Ang mga saints mo dito, parami ng parami. Ang archangels mo, parami din ng parami. Paano na? 'Di ba? Alam nila kung sino ka. No? Alam nilang marami kang kapatid na angels na sa kapaligid mo, na nakatabi sa'yo. Paano pa yung mga ancestors mo? Paano pa yung mga elementals mo? Paano pa yung mga spirit guides mo? Paano pa yung mga fairies, dwarfs, mga ganyan, no? Nasa'yo. 'Di ba? Ang dami. So, talagang, alam mo yon, etong mga ito na nag-i-spy sa iyo, good luck sa kanila. Yung mga demonic entities na yan, wala na yan. Lusaw na lusaw yan. Okay? Wala na silang access sa iyo. Access denied na yung mga iyan. No? And yung mga yan is na-expose na. No? Ano na yan? Kumbaga, tapos na yung career nila. No? Parang pwede mo sabihin ito, don't me. No? So now is kailangan yung contentment sa buhay is magkaroon ka na. Okay? Kasi kumbaga, hindi, eto kasi yan no? Talagang, etong kung ano man yung nararanasan mo ngayon sa buhay, or parang, hindi mo naman to inakala na ikaw ay magiging isang healer, no? Parang, alam mo yan, kaya pala, hindi ka nagtatagal sa isang work, hindi ka nagtatagal siguro sa isang business, o siguro hindi ka talaga nagkaroon ng growth sa business, no? Kasi iba pala yung mission sa'yo ni God. Hindi ka pala pang business, hindi ka pala pang company, hindi ka pala pang ano ba, basta mga ganyan, no? Hindi ka pala pang ganun. So, pang ano ka pala, pang, alam mo yun, public servant, ganyan, or yun nga, as a healer, no? Kailangan mo palang, ang laki pala ng mission na binigay sa'yo ni God, no? So, kailangan mo magkaroon ng contentment sa buhay. Parang ayaw ko patigilin ng mga ano, ng Holy Spirit sa reading. Okay, kasi iba-iba yung bumababa. Okay, so dito is kailangan magkaroon ng contentment. Okay, so yung mental illness naman dito is graduate ka na naman dyan eh. So ang kailangan mo lang dito is parang ituloy mo lang, no? Ituloy-tuloy mo lang yung trabaho mo o yung mission mo. No? Kasi yung mental illness, minsan talaga andun yung nagkakaroon ka na parang may mabibigat sa'yo, or parang biglang may papasok na ganitong senaryo na parang andun yung, parang sa tingin mo hindi mo kaya, pero kaya mo, no? Huwag mo isipin hindi mo kaya. Kasi pagka sinabi mong hindi mo kaya, or parang pinagdudahan mo sarili mo, hindi sarili mo pinagdudahan mo, kundi ang kapangyarihan na napakalakas ng Diyos Ama. Kasi andun ka na connected ka na sa Kanya eh. So, andoon lang talaga, the best way you can do talaga dito is talaga magkaroon ulit ng connection sa Kanya at humingi ka ng basbas at bigyan ka ng proteksyon sa gagawin mo. Okay? So, again, lagi mo pa rin sasabihin na ayon po sa nakagustuhan ninyo. No? Ganon, wag kang mag-demand. No? Kung magagawin mo yung isang bagay, pero andun yung kabuntot na sa dulo na naayon po sa kagustuhan ninyo. Okay? Ganon. So, graduate ka na dyan, huwag ka na mag-alala. Natin kung may bababa pa ang card. Pag wala na, so, that's it na po, no? Okay, so, yun lang. So, kuha lang tayo ng 3 cards dito sa ating tarot. 3 cards. 3 cards po ulit. 3 cards po, Holy Spirit. 3 cards lang po. Parang, closing time. Ganyan. Ayan. Closing time. Ano po ang mensahe nyo para po sa mga Bebe Loves kong collective? Yun. Ay, 3 agad. Pinadali naman na kiss. Okay, so we have 3 cards. Okay. So we have the Hanged Man in reverse, the Hermit upright, and we have the 4 of Pentacles ano to? Reverse. Okay. So, now is, kailangan mag-ano tayo dito, no? Manatili tayo, no? Kumbaga, huwag ka mawawala ng pag-asa. Dito sa The Hangman is talaga nagkakaroon ng delays. Parang na-stock up ka, no? Nandito. And now, parang nagkakaroon ka na ng, ano ba yun? Yung parang, ayaw mo nang lumaban, or parang hindi naman sa ayaw lumaban, pero parang andun kasi yung nakakaranas ka na minsan ng mga delays, no? Parang
hindi ka nasanay sa gano'n na parang naaantala ang lahat, no? Na parang nai-stop, no? Hindi ka nasanay sa gano'n. Parang ang gusto mo dire-diretso kada pagod na pagod ka na. Parang hinahanap mo yung panggagamot o hinahanap mo yung siguro kung nagre-reading ka rin, hinahanap mo yung pagre-reading, mga ganyan. Or parang gusto mong ano ba, iba pang mga ginagawa mo, no, na parang hindi ka sanay na nakatigil or parang alam mo yun, kahit sa pagdarasal, parang gano'n. So, alam mo yung minsan nagkakaroon ng delays din sa pagdadasal, ha. Andun yung minsan parang antok na antok ka, no? Kasi yan is one of the ano yan, gawain ng mga demonic entities or nag-i-spy sa'yo na pipigilan ka nilang magdasal. Alam mo yun? Pero labanan mo yan kasi sa kalagitnaan ng dasal mo, kung sa una, no, is antok na antok ka, pag nasa kalagitnaan ka na, andyan na buhay ka na, kasi nakakarga ka na ng mga dasal. So, dire-diretso mo yan. So, yung mga delays ngayon sa buhay mo is kailangan labanan mo yan. And manatili ka lang, no? Kasi, hindi mo naman alam kung ano yung nangyayari sa delays na yan, no? Pero for sure, masasabi ko sa'yo, at i-claim mo to, no? Yung mga delays na nangyayari sa'yo is parang, kailangan mo rin kasi ng pahinga. Huwag hataw ng hataw. Okay, hindi ka robot na pwede kang lagyan ng tuti ng gasolina para tumakbo ulit, no? Ikaw tao lang, no? Buti sana kung ano ka, spirit. Spirit nga napapagod din eh. Paano pa tayong tao, tayong nandito sa lupa? Napapagod talaga tayo. Toxic, no? Talaga yung toxicity sa buhay is talagang nasa atin, no? So, ano yan, parang part na lang din yan na makapagpahinga. Kasi, darling, nasa plano na 'to ni God, again, 'no? Andito ka ngayon sa mundo para hindi maghirap. Andito ka sa mundo para umangat sa buhay dahil kasama mo si God. No, yung abundance talaga, prosperity, happiness, andyan. Napirmahan mo na yan, bebe. Huwag ka na matakot, huwag ka na mag-alinlang o huwag ka na mag-alangan, huwag ka na magduda, no, sa mga nangyayari sa'yo. Dahil nakapirma ka na dyan. Kasama yun dun sa listahan na mga binasa mo, ganyan, ganito, ganyan, na pinirmahan mo, na galing kay God, galing kay boss, no, na talagang pasasahurin ka na ng pasasahurin. No, meron kang talaga ano, antayin mo yung ano niya, mid-year bonus. Ay, no, ano ba to, Christmas bonus, no? Meron 'yan. Okay? So, now is, andito ka na nga sa The Hermit, no? Kumbaga yung The Hermit dito is talagang, andito ka na sa talagang, parang inaalam mo na talaga kung sino ka, no? Though, alam mong, siguro ngayon, ano, kung halimbawa, nagtatrabaho ka, pero nanggagamot ka din, no? So, parang andito yung confusion yun na parang, ano ba, saan ba ako talaga? Pero, sasabihin ko sa'yo kung halimbawang ikaw ay nasa ibang bansa, may trabaho ka, pero may pakiramdam kang parang healer ako. Parang may something sa akin. Eh, nakakapanaginip ka na ganito, ganyan, gato, ganon. O ano-ano, about kay God, angels, ganyan. So, that's a sign na parang kailangan mong i-embrace. Ang kailangan mo lang naman dito is balance. Hindi mo naman kailangan mag-quit or hindi mo kailangan mag-resign do sa work mo. Kailangan mo lang balansehin. No, kung may lalapit sa'yo, tulungan mo. Kung may humingi sa'yo ng tulong, tulungan mo na, pare, ganito, ganyan, ganyan. O mare, ganito, ganyan, ganyan. O, di gamutin mo. Wag kang tatanggi. Kasi pagka tinanggihan mo yung mga ganyan, minsan, sasama ang pakiramdam mo. No? Sasama ang pakiramdam mo. Okay? So, dito is sinasabi na kumbaga, yung inner guidance mo rin dito is talagang ano, no, meron, no, kumbaga andito rin yung talagang and ano pala, kumbaga yung pagiging alone mo, isa rin yan sa katangian ng isang healer na talagang halos mas gusto yung mag-isa, no, parang ayaw makisalamuha sa tao. Alam mo yun, na parang mas gusto mo kasi dito is tahimik, no? Parang ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng ingay, ganyan. Mas gusto mo yung ikaw lang mag-isa, na parang gusto mo ang alam mo kasi kasama mo din ng mga guides mo, ganyan. So, actually maganda rin yun, pero kung may pamilya ka, kailangan spend your time with your family, no? Make sure, no, yung ganyan. Okay, so yung pag-search mo dito ng sarili mo, continue mo lang. Ang gawin mo lang talaga is mag-explore. No, mag-explore ka, magtanong-tanong ka sa mga medyo may alam, may alam talaga, hindi pala medyo, okay? Sa may mga alam, and if they have time, no, siguro pwede ka nilang kausapin na para sabihin sa'yo kung ano talaga ang dapat at hindi dapat.
Okay? So now is andito yung Four of Pentacles na reverse, no? So here is sinasabi na kumbaga yung mm, pagkakaroon mo din ng delays, no, is, and minsan nagkakaroon kayo ng mga struggles sa buhay, yung ganyan, no. Parang eto yung mga times na parang marami kang, maybe meron kang pinasok na isang pangyayari na hindi dapat, no. So, kailangan talaga dito, bago ka gumawa ng moves and decisions, pag-isipan mo muna ng ilang beses and mag-ask ka muna ng signs kay God, no. So, wag tayo tira ng tira talaga dito. Yung masyado tayong, ano ba to, yung masyado mong, parang ang iniisip mo na lang dito is sarili mo. Ang kailangan dito, pangkalahatan ng iisipin mo, hindi yung sarili mo lang. Okay? So, minsan nagkakaroon tayo ng ano ba 'to, yung delays kasi minsan kung halimbawang meron ka na nga 'no, meron ka diyan, meron kang parang sobrang, pera 'no, and pero parang dinadala mo siya sa mga wala namang kakuwenta-kuwentang bagay 'no. So, kaya parang ngayon andun yung time na nagkakaroon na ng delays, parang binigyan ka rin ng konting, ano man tawag do'n, test ni God 'no, na para alamin mo kung saan mo talaga dapat ilagay ang pera mo or kung saan mo dapat, kung ano ang dapat mong gawin sa paghihiling 'no, kung ano ba ang dapat 'no, na para sa'yo. Parang inaano lang sa'yo ni God na eto lang ang dapat mong gawin, eto hindi, eto dapat, eto hindi, eto dapat 'no. So yung mga ganyan, ganyan yung sinasabi niya. So kumbaga, dito is papasok yung parang alam mo yon yung parang, meron kang minsan parang hindi naman sa selos or inggit, pero andun yung minsan naiinggit ka kasi bakit si ganito may ganyan, bakit ako wala, ba't siya may kakayanan na gano'n, ako wala. So andun pa rin talaga yung selos. Alisin mo yung mga gano'ng selos 'no, kasi hindi healthy. Gumawa ka ng sarili mong buhay, bebe, okay. So para nagkaroon ka ng growth 'no. Kung meron ka naman ng halimbawang na-reach or parang, parang napagtagumpayan mo na or parang nagkaroon ka na ng isang bagay na 'yan na talagang matagal mo ng minimiti at nasa iyo na naman, so stop ka na do'n 'no. So siguro, in God's perfect time, kung meron ka pang ibang gusto, siguro pagka lalo na kung sa material 'no, is talagang andun yung antayin mo yung right time na mapupunta sa'yo yun. Okay, and kung sa spiritual naman ano is andun yung kung meron kang gusto, kung halimbawang, hindi mo napagaling yung isang tao 'no, it's not your fault, okay. So eto is parang minsan talaga is nasa faith din po talaga ng tao. Minsan, talagang pumupunta po sila dahil minsan sinusubukan ka lang or dahil, alam mo yun, parang sinasabi na baka baka mapagaling mo ko. Hindi yung buo yung faith nila. No, sinubukan ko lang kasi baka mamaya ganito kasi ganito sa doktor, ganito ganyan eh. Kaya pumunta na ako sa'yo, baka sakali mapagaling mo ko. Hindi ganun. No, pagka ganun po yung mga pasyente, na napapagaling din naman ano, pero andun yung hindi gano'n kalakas. Kasi hindi rin gano'n kalakas yung faith, 'no. So merong mga parang alam niyo yung nagtatagal kayo sa pasyente na gano'n kasi ang tagal gumaling, ang tagal matanggal ng sakit kasi nga hindi buo yung tiwala sa inyo at sa Diyos, 'no. So yung mga ganyan, okay. So kailangan dito is ano tayo, laging mag-share, 'no. Yun nga, laging parang tumatak sa isip ko dito na kailangan po nating mag-share sa mga less fortunate. Okay? So, yan po ang ating reading for tonight. So, maraming maraming salamat po sa inyo and hopefully, tomorrow, no, is baka po mag-love reading ako tomorrow. Okay? So, I'll try kung ano po yung pwede nating i-read for tomorrow kasi twice na ako nag-spiritual. So, maybe tomorrow is mag-love reading ako. Okay? So, thank you so much. So, sa mga makaka-resonate po, again, paki-subscribe po ang ating channel. Paki-click po ang subscribe button and paki-like and share. And, yun po.
lagi nyo po i-click ang notification bell para po lagi po kayong updated sa ating mga uploads, especially sa spiritual. Okay? So maraming salamat po and God bless us all and more night. Bye!